Nagpalipas muna ng ilang sandali si Kenji bago bumalik sa loob na silid ng kanyang asawa. Tumayo si Manang Elsa na nakaupo malapit sa kama ni Britney na makita niyang pagpasok ng among lalaki. Hindi na niya pinansin ang pamamaga at pamumula ng mga mata ng lalaki na paniguradong nag-breakdown habang kausap niya ang doktor. Hinubad ni Kenji ang suot niyang sapatos at tuloy-tuloy na sumampa ng kama ng kanyang asawa. Walang imik na nahiga siya sa tabi nito at pinagkasyang kanyang sarili sa kapirasong espasyo na kasya lang ang kalahati ng katawan. Namiss kitang makatabihan, bulong niya na namumuo na naman ang luha sa kanyang mga mata. Kung kaya, minabuti niyang ipikit iyon. Sa gawin ni Kenji, alam na ni Britney ang nangyari sa pakipag-usap nito sa doktor niya. Hayaan mong yakapin kita. Kapag gumaling ka, magbakasyon tayo. Ituloy natin ang out of town. Sana natin nung birthday ni Noah na hindi natin nagawa. Kahit ilang buwan ang hilingin mo. Hindi ba't pangarap mo rin na magtungo ng Japan? Sabi mo gusto mong makita doon ng cherry blossom. Gusto mong malaman ang pagkakaiba ng cherry blossom sa Japan doon sa Paris. Hindi ba? Kaya kailangan mo magpalakas at magpagaling, Britney. Tatagan mo pa. Huwag kang bibitaw. Tiisin mo lang ang sakit dahil hindi magtatagal. Ang kapalit niyan ay kaligayahan naman natin. Marahang tumango ang ulo ni Britney kahit pa alam niyang hindi makikita ni Kenji dahil nakapikit ang mga mata nito na namang masagana niyang mga luha. Japan ang unang pupuntahan natin oras na gumaling ka o kahit sang bansa mo gustong pumunta, Britney. Muli ay nakagat ni Britney ang kanyang nanunuyong labi. Sa labis na panunuyo noon, feeling niya ay nagkabitak-bitak na. Sa mga sandaling yon ay parang ang sarap mangarap kahit na alam niyang parang ang imposible nang mangyari pa. Sisiguraduhin ko mag-enjoy tayong tatlo sa trip natin na yon. Pagbalik natin ng bansa ay magplano tayo na magkaroon ng pangalawa, pangatlo at pang-apat na anak. Bigyan na natin ng kapatid si Noah para hindi malungkot. Suminghot na si Kenji. Hindi na niya nakaya pang tagalan ang lahat ng sakit na katumbas ng mga salitang mga sinasabi niya. Puro magagandang bagay yon. Pero ang sakit na dulot nito ay walang katumbas sa kanyang pagkatao. Marahil ay dahil kung kailan parang huling na ang lahat, saka siya nagpaplano ng kagaya nito kasama ang pamilya. Kasama ang kanyang asawa na pinakasakitan niya ng matagal. Ang asawa niyang pinagmalupitan at pinagkaitan ng kalayaang mabuhay ng normal. Yun ang mas nagpabigat pa sa mga salitang lumalabas ngayon sa kanyang bibig. Hindi ba't gusto mo magkaroon ng anak na babae? Kamukha mo, matutuwa noon si Noah. Hindi ba, Han? Matamang nakinig lang sa kanya si Britney. Nahilam na rin sa luha ang kanyang mga mata. Sige Kenji, pangako mo yan sa akin ha. Magte-travel tayo kahit sang bansa ko gustuhin pagaling ko. Humigpit pa ang yakap ni Kenji sa halos walang lakas at buhay na katawan ni Britney. Kung may babalik niya lang ang oras sa mga sandaling yun, magaganap pa lang ang check-up ng kanyang asawa. Pipilitin niya iyon at babaguhin ang nangyari. Pangakuhan kahit saan mo gusto. Humihikbi ang labing sagot ni Kenji. Hindi niya na kayang itago pang sakit na kanyang nararamdaman ng mga oras niyon. Kaya lalaban ka ha, titiisin mo ang lahat ng sakit. Ang isipin mo marami kami nagmamahal sa'yo. Sambit ni Kenji na bahagyang bumangon upang makita ang reaksyon ng mukha ng kanyang asawa. Nahihikbi ng paulit-ulit na tumango si Britney. Mananatili lang kaming nasa tabi mo, Britney, habang lumalaban at nakikipagtuos ka sa iyong sakit. Pagkasabi nun ay masuyong hinalikan ni Kenji ang noo ng kanyang asawa na bumaba sa labi nitong namumutla. Pinahid niya ng likod ng palad ang mga luhang lumabas sa mata ni Britney. Hindi naman na nakatiis doon si Manang Elsa na lumapit sa kama upang magbigay ng tissue sa mag-asawa na sa kabila ng mga pagsubok ay nagkaayos na sila. Hindi ko hayaang mapahamak ka. Handa akong ibigay ang lahat kung maling ka lang, maging ang aking buhay. Makalipas ang 3 araw ay nakatanggap ng magandang balita si Kenji mula kay Caroline. Pagtungo nito ng ospital upang bumisita na rin kay Britney. Anito ay natagpuan na nilang kapatid itong si Gavin na nasa Polillo Island. Hindi matumbasan ng kasiyahan sa puso ni Kenji ng mga sandaling yon. Unti-unting gumagaan na rin ang lahat, kaya lang meron tayong problema, Mr. Baruel. Anong ibig mo sabihin, Caroline? Hindi siya pwedeng maging kidney donor ni Mrs. Baruel. Napuno ng katanungan ng mga mata ni Kenji. Hindi match ang kidney nila ayon sa test na ginawa ng kasama kong doktor patungo doon. Paano yun nangyari, Caroline? Magkapatid sila. Hindi ko rin po alam, Mr. Baruel. Pero ayon sa doktor ay may mga kaso talagang ganun. Hindi sila match.
Yung pag-asang nabuhay sa mga mata ni Kenji ay parang mitya ng kandilang binuhusan ng tubig. Namatay. Nanatiling walang imik si Kenji na pinapagaan ng kanyang isipan ng iba pang paraan. Ngayong hindi match ang magkapatid, babalik siya sa kanyang unang plano na magpa-test ng kanyang kidney at maging donor sa asawa niya. Kung ganun, balik tayo sa plan B natin, Caroline. Bumalandrang pagtutol sa mukha ni Caroline. Alam na niya ang tungkol sa plano nito at hindi siya dito pabor. Ang inaalala lang naman niya ay ang magiging epekto sa kalusugan nito ng kanyang amo. Kaso sino siya para pumigil dito? Pero Mr. Barruel, hindi ba pwedeng magbayad ka na lang na magiging donor niya? Mahirap ang may iisang. Yun ang desisyon ko, Caroline, upang sagipin ng aking asawa. Saka lang ako maghahanap ng iba at bubuo ng plan C. Kung ang doktor na mismo sa akin na nagsabing hindi kami match ng aking asawa. Narinig mo ang sinabi ko? Nasa hallway sila ng hospital. Sa labas mismo na silid ni Britney. Ayaw ni Kenji na marinig ng asawang usapan nila. Baka mamaya sa halip na pagaling ang asawa ay mas lalo tong manghihina kapag nalamang siya ang magiging donor. Pero Mr. Barruel, susundin mong gusto ko, titiko mong bibig mo. Hindi mo pwedeng sabihin ang bagay na to sa aking kapatid na si Odessa. Naintindihan mo? Kahit sabay akong si Renz. Ayoko maging sila'y hadlangan din ako sa gusto kong gawin at ibigay sa asawa ko. Hindi na nakaimik dun si Caroline. Pulidong desisyon ng kanyang amo na alam niyang mahirap ng tibagin. Sa bandang huli wala pa rin siyang magiging choice kung ang gawin ng pinag-uutos nito bilang respeto dito. Kausapin mo ang doktor. Sabihin mo na magpapatest na ako at kailangang malaman ko rin kaagad ang resulta ng sa ganon ay makahanap ako ng ibang paraan kung sakaling hindi rin kami match. Napayuko na si Caroline na pigil ang paghinga. Sa puntong yun mukhang wala na siyang magagawa pa. Masusunod po ang nais niyo, Mr. Barruel. Babalitaan po kita kaagad matapos na makausap kong doktor at kung saang laboratory kanila itataboy. Babalik po ko kaagad oras na malaman kung kasagutan nila sa gusto mong mangyari. Maiwan na po kita pansamantala. Anitong bagsakang balikat na humakbang na. Pinanood ni Kenji ang pag-alis ng kanyang secretary upang gawin ang pinag-uutos niya. Matapos na humugot ng malalim na hininga, ay muli siyang bumalik sa loob ng silid ng asawa na wala pa rin pagbabagong kalagayan, na natili itong nakahiga sa kanyang kama, nanghihina at walang lakas na bumangon. Ngunit nang dahil kay Kenji umaliwala sa mukha ni Britney na kahit papaano ay kakakitaan ng kagustuhang patuloy na mabuhay para sa asawa at anak niya. Hindi nagkulang si Kenji sa mga salita ng pangungumbinsi, araw-araw sa asawa na kailangan niya maging matatag at patuloy na labanan ang sakit. Pangako na kapag gumaling na to, ay mag-iiba ang takbo ng pamumuhay nilang mag-anak, kung saan magiging sentro sa buhay ni Kenji ay ang kanyang asawa at anak. Pinaniwalaan niya ni Britney, doon siya humuhugot ng lakas kahit pakiramdam niya ay wala na siyang magiging laban sa karamdaman niya. Kaunting hintay na lang, Han, makakahanap rin tayo na magiging donor mo. Malambing na usal ni Kenji habang hinahaplos ang ulo ni Britney, natitig na titig ang mga mata sa asawa niyang nakangiti doon. Makaraan na isang oras ay muling bumalik na silid si Caroline. Kinailangan na naman ni Kenji na lumabas upang hindi marinig ng asawang magiging usapan nila. Baka mamaya kapag nalaman ni Britney ang plano niya, ay lalong tumutultuo kung hindi naman kaya ay biglang manghihina at piliin na lang na magpahinga. May hindi magandang epektong pagkakaroon ng hindi kumpletong kidney. At batid din yun ni Kenji. Ano, may nahanap ka na? Saang laboratory pwedeng gawin ng test? Mr. Barruel, marami na ako napuntahan kasong sabi sa akin ay imposible raw ang gusto mo. Isang linggong pinakamababa dahil kailangan pa rin yung makita ng mga expert na doktor. Ano po, itutuloy pa po ba natin kahit na hindi mangyayari ang gusto nating maganap? Kahit bayaran mo sila, kahit po bayaran sila ng malaking halaga dahil ang result po'y nakasalalay sa masusing pagsusuri. Hindi daw po pwedeng basta-basta lang ang resulta noon dahil buhay ang nakataya. Sana raw ay maintindihan. Napakamot na ng ulo si Kenji. Noon niya napatunayang hindi sa lahat ng oras ay magagamit ang kayamanan o halaga ng pera. Yung tipong kahit na magbayad sila ng malaki. Ayaw nilang tanggapin yun. Sige, hihintay na lang kamo natin ang result at baka makasama rin yun kung mamadaliin natin. Ako nang bahalang magpahaba ng aking pasensya. Saka hindi nga dapat minamadali natin ang lahat. Nang araw din na yun ay sumailalim si Kenji sa match testing ng isa sa kanyang mga kidney. Nagdahilan siya kay Britney na may kailangan lang saglitin sa kumpanya at babalik din naman kaagad oras na matapos siya.
Bagay na ikinabahala ni Britney dahil nadala na siya sa dami namang ipinangako nito noon na napako lang sa kanya. Ngunit ang pangako nito ng araw na yon na babalik din agad ay kanyang tinupad. Bumalik si Kenji na silid ni Britney sa ospital matapos na gawin ang test niya. Kinatuwa ito ng sobra ni Britney na halos maluha. Akala ko hindi ka na babalik. Pagsasatinig niya na lumapit si Kenji sa gilid ng kanyang kama. Bakit hindi ako babalik? Nangako kong babalik pagkatapos, hindi ba? Ngiti ni Kenji sa asawa. Ngumiti lang si Britney bilang tugon sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi na pinahaba pa ang usapan tungkol dito. Mula ngayon, lahat ng sasabihin ko ay magkakaroon na ng kabuluhanhan. Maniwala ka lang sa akin. Pagkalipas ng ilang araw na napag-usapan na result ng test ay nakuha na ni Caroline ang result noon. Hindi na nga sang sekretary na buksan yun upang siyang unang makakita kung compatible bang kidney na mag-asawa. Hahayaan niya ang amo ang unang makasilip ng resulta. Muli siyang nagtungo ng ospital kung saan halos doon na rin tumira si Kenji na bihira na umuwi ng villa. Nilabas siyang muli ni Kenji na matanggap nitong message niyang naroon na siya dala ang result ng test. Minabuti nilang dalawa na sa cafe ng ospital mag-usap dahil maraming dumadaan sa hallway na maaring makarinig na usapan nila. Heto na po ang result, Mr. Barrowell. Tulak ni Caroline ang envelope kung saan nakalaman ang perasong papel patungo sa harapan ng kanyang amo. Tinignan lang yun ni Kenji. Buksan niyo na, Mr. Barrowell. Anong sabi? Match ba kami? Kinakabahang tanong ni Kenji na halos sigit ng hininga ng sandaling yon. Nakatuon pa rin kay Caroline ang kanyang mga mata. Sabihin mo na, huwag mo nang patagalin pa. Hindi ko po alam, Mr. Barrowell. Hindi ko pa siya nabubuksan kaya hindi ko po rin nakikita. Muling tinulak ni Kenji yun patungo sa harap ni Caroline na kinakunot ng noon ng kanyang secretary. Ang amo ang nais na magbukas nito ngunit bakit pinapasa niya yun sa kanya? Siya dapat ang sumilip dito. Buksan mo't sabihin mo kung anong resulta. Utos ni Kenji kay Caroline na bahagyang natigilan. Tumalima naman agad doon ng secretary nang muling ulitin ni Kenji ang kanyang inuutos. Wala nang paligoy-ligoy na binuksan niya yun at kinuhang papel sa loob upang basahin. Tahimik niyang pinasadahan ang tingin ng mga nakasulat doon. Napamulagat ng kanyang mga mata sa nalaman. Mr. Barrowell, ayon po dito ay match kayo ni Mrs. Barrowell. Pulalas niyang hindi na may tagong pagkagulat. Ang inaasahan niya hindi magmamatch ang kidney nila kagaya ng maraming kaso ngunit nabigo siya. Ibang ibinigay na pagkakataong yun ng tadhana. Sir, posible na maging donor ka ng iyong asawa. Gagaling na siya dahil natigilan si Caroline nang maisip ang mga negatibong epekto doon. Hindi makapaniwalang kinuha ni Kenji ang papel na hawak ni Caroline. Kasabay na masaya niyang ngiti sa labi ang pagbagsak ng kanyang mga luha ng pag-asa na kanina niya pa pinipigilan dahil sa totoo lang, nawawalan na rin siya ng pag-asa. Pag-asa na makakabawi pa siya sa mga pagkukulang niya sa asawa niya. Hindi ba tama ako? Sabi ko naman sa iyo eh. Match kami ni Britney. Match kami ng asawa ko. Magkapalaran kaming habang buhay na magsasama. Sa hirap at ginhawa, sa kasiyahan at kalungkutan. Paniguradong matutuwa si Britney kapag nalaman niyang may donor na siya. Madudugtungan ang buhay niya. Nangangatal na ang boses ni Kenji. Sa sobrang ligaya ng mga sandaling iyon, hindi niya nagawa pang itagong baha ng kanyang halo-halong mga emosyon. Pagkatapos ng operation at surgery, kapag magaling na siya, magbabakasyon kami sa ibang bansa na gusto niya. Tutuparin kong pangako ko sa kanyang dadalhin ko sila ni Noah sa Japan upang makita ang cherry blossom doon. Magbabago na ako at magiging mabuting asawa na ako sa kanya. Pangako ko yun. Namasa ang mga mata ni Caroline habang nakatunghay sa kanyang amo na umaapaw ang kaligayahan. Noon lang niya nakita kung paano ito maging masaya at mangarap na kasamang kanyang asawa at anak. Dati kasi puro kalokohan lang ang mga ginagawa nito at para sa sariling kapakanan. Puro pasakit sa asawa sa pamamagitan ng pangangabit at pakikipagrelasyon sa ibang mga babaeng pera ang habol. Ngayon pa lang ay natutuwa na ako sa mga pagbabagong pinapakita mo, Mr. Barrowell. Bumalik sa loob ng silid si Kenji na parang walang nangyari. Inaantok na noon si Britney nang dahil sa ininom na gamot. Sa halip na mahiga sa tabi nito, ay naupo lang si Kenji sa gilid ng kama tinawakan ng kamay ng asawa. Ilang beses niyang masuyong hinaplos-haplos iyon. Hindi naman nakaligtas kay Britney ang pilik mata ni Kenji na basa. Akmang magtatanong na sana siya kung anong nangyari at bakit umiiyak nang maunahan siya nitong magsalita. Han, nakahanap na kami ng magiging kidney donor mo. Gagaling ka na, hindi magtatagal at makakalabas ka na dito.
Sa narinig ay biglang nagising ang diwa ni Britney. Ibig sabihin ay may pag-asa na siyang gumaling. Yun ba ang dahilan kung bakit naluha sa sobrang saya ang kanyang asawa? Bumitak na ang masayang ngiti sa kanyang nanunuyong labi. Sino magiging donor ko, Kenji? Wala ba yun sa kapatid ko? Umiling si Kenji upang sabihin hindi ito magiging donor niya. Ngunit tungkang sasabihin niya na siya. Oras na malaman ni Britney na siya yon, paniguradong aatras at ipipilit na wag na lang gawin ang kidney transplant niya. Hindi kasi kayo match ng Kuya Gavin mo. Kung kaya humanap kami ng ibang magiging donor, huwag ka mag-alala, paniguradong tatanggapin ang katawan mong kidney niya dahil sabi ng doktor ay match kayo. Sino nga? Bakit ayaw mo sabihin sa akin kung sino? Pilit nang umiti si Kenji kahit na medyo nakukulitan na siya sa kakatanong nito sa kanya. Kailangan niyang habaan pang PC niya na sa ganon, hindi makatunog ang asawa na walang iba kung hindi siya mismo magiging donor. Han, hindi mo kilala pero umaasa kaming tatanggapin ito ng katawan mo. Yun na lang ay panalangin natin. Hindi nag-focus ang isipan doon ni Britney na bumalik sa balita sa kanyang kapatid. Gusto niya itong makita ngayon. Si Kuya Gavin, nahanap niyo, hindi ba? Bakit hindi man lang niya ako dalawin dito? Binawalan mo ba siya? Dadalawin ka niya kapag tapos ng transplant mo. Bawal ka kasing ma-stress. Huwag ka sanang magalit. Pangako ko naman sa'yo na oras na matapos ng operasyon mo, magiging malaya ka na makipagkita doon sa kapatid mo. Hindi na lang doon nagsalita pa si Britney. May punto nga naman ang kanyang asawa. Baka kapag nakita sila ng kapatid niya, ay puro stress lang ang ibigay nito sa kanya. Baka kasama yun sa kanya na nagbabawi ng lakas at nagpapagaling. Titiisin na lang niya na wag na muna itong makita. Pangahawakan niyang pinangako sa kanya ngayon ni Kenji. Pangakuhan, after ng operation, hindi ko kayo pagbabawalan na magkita ng kapatid mo. Pwede mo pang isama si Noah para naman mamit niya ng kapatid mo. Bastang mahalaga, matapos na muna ang operasyon mo, Britney. Maraming salamat, Kenji. Marahang tumangula si Kenji habang titig na titig ang mga mata ni Kenji sa mukha ni Britney. Kaya lang Han, may request ang magiging donor mo. Gusto niyang doon sa Cavite gawin na operation. Bakit doon? Taga doon kasi ang nahanap naming donor mo. Ayaw niya lumayo sa lugar na yon. Sumagi sa isipan ni Britney ang dating kaibigang si Andre, ngunit kagad niyang inalis ang lalaki sa isipan dahil imposible na itong kanyang magiging donor. Isa pa, hindi papayag si Kenji na magkaroon pa sila ng connection ng dalawa nito. Huwag ka mag-alala, hindi na sa dating villa tayo titira. Babalik tayo dito sa Manila, oras na matapos ang lahat. Kumbaga, sa ospital lang doon tayo mag-aayos na operasyon. Baka kasi makadagdag pa yun sa mga alalahanin mo. Marahang tumango si Britney at kapag daka ay ngumiti. Ikaw nang bahala sa akin, Kenji. Pumapayag ka nang lumipat tayo. Hindi ka naman may stress chopper ang gamit natin patungo doon. Oo, si Noah, may iwan ba dito? Bawal ang bata sa ospitalahan. Pagkatapos mo namang makabawi ng lakas, pwede na tayong bumalik dito. Habang nagpapagaling ka, makikita mong anak natin. Hindi ba at masaya yon? Muling mabubuo ang pamilya natin, Britney. Ilang araw bago maganap ang operasyon nang bumisita sina Althea at Renz ng ospital upang makibalita sa ginagawang paghahanap sa kapatid ni Britney upang tingnan kung pwede itong maging donor. Hindi inilihim ni Kenji ang tungkol sa pagiging hindi match ng magkapatid. Sa bandang huli inamin niya rin ang plano niyang pagbibigay sa kanyang asawa ng isang kidney dahil yun lang ang tanging paraang naiisip niya na makakapagsalba sa kanya. Nahihibang ka na ba, Kenji? Bakit may ni-offer ang isa sa mga kidney mo, ha? Pigil ang galit ni Althea ang nagawa pang idurong mukha ng kapatid. Hindi niya sa pinipigilan to, pero alam niyang maaaring maging epekto nun. Ano gusto mong gawin ko, Odessa? Wala at panoorin ang unti-unting mamamatay ang asawa ko? Himutok ni Kenji hindi na napigilan pang bugso ng kanyang emosyon. Silang dalawa lang ang magkausap na sa lobby ng ospital dahil may nakita kakilala si Renz kung kaya naman nagpaalam to saglit sa asawa niya. Intindihin mo naman ako. Ganyan ka ba, kabobo? Wala na bang ibang paraan? Pwede ka naman magbayad na lang. Sa tingin mo kapag nalaman ni Britney na kidney mong ilalagay sa katawan niya, matutuwa siya? Lalakas ang loob niyang magpagaling ka agad, ha? Sunod-sunod na napalunok ng laway si Kenji para magbabara ng kanyang lalamunan sa biking ng mga luha. Hihintayin ko pa ba yun? Kung pwede ko namang ibigay ang sa akin. Tumatakbong oras, Odessa. Mahalagang bawat minuto. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko ngayon. Yun na lang ang choice na meron ako. Problemadong napahagod sa kanyang batok si Althea habang nakapamewang sa harap ng kapatid. Hindi niya maintindihan kung bakit ipipilit nitong kanyang gusto, gayong pwede naman nilang gawa ng paraan ng lahat.
Maghintay lang sila. Hindi nila kailangang magmadali. At isa pa, naintindihan niya ang point ni Kenji. Kaso masyado naman tong bobo na pwede namang gumamit ng ibang paraan. Paano kung mapahamak siya? Lalong kawawa ang mag-inang maiiwan niya. Hindi lang yun, baka sisihin pa habang buhay ni Britney ang kanyang sarili dahil sa kidney niya. Ni hindi mo malang pinaalam kay mommy at daddy ang plano mo. Bakit pa? Matanda na ako para mag-decide. Ilagay mo sarili mo sa sitwasyon ko. Kunwari si Renz ang mga ilangan ng kidney, hindi mo isasakripisyo yung isang kidney mo sa kanya? Lalo na kung match naman kayo, ha? Hindi na makasagot dito si Althea. May punto naman ang kapatid niya. Kaya lang may iba pa namang option sila. Yun ang hindi pinili ng kapatid. Naunawaan niyang gusto niyang iligtas ang asawa, pero yung consequence nga ng lahat. Kenji, hindi mo ko naintindihan. Ikaw ang hindi mo ko naintindihan, Odessa. Gagawin kung gusto ko at wala na kang ibang magagawa. Ngayon nag-match ang kidney ni Kenji kay Britney. Matuloy kayang planong ibigay ang kidney niya sa asawa. Anong gagawin ni Althea para mapigilan ang plano ng kapatid? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.